So, salamat sa Panginoon at muli akong nakatayo dito. Muli, talaga. Hello. Hindi pa galing ko mga binti ko. Ando pa rin. Wala bang masama. Ando pa rin yung arthritis. Kanya nga nung isang araw, naghanap ako sa YouTube, sa Facebook lang yung mga exercise. At least nakakita ko yung kaya-kaya ko talaga. Kasi yung iba ang hihirap eh. Saan ko kagabi, medyo nakarecover ako. Ano yung sa battery ito? Ina-start yung battery. So anyway, at nabibless ako dahil patuloy na kumikilos sa banal na Espiritu sa buhay natin at sa church na ito. Bagamat hindi tayo nagkakausap-usap, kanina nga yung senior ni Sister Helen, ay sabi ko ito yata yung hindi na ako magpiprinsa. So yun nga tinatalakay natin. Income mindset. Tama. Hello. Tama, mayroon tayong mga bagong kapatiran. Naniniwala ako na patuloy na kikilos sa Panginoon dito. This coming year, sa 25, tadarama ko na kikilos ng kakaiba. Maitili ang Panginoon sa lugar na ito. Yes, amen. Sa church na ito. Amen. Hallelujah. Kaya nga tatalakayin natin, ano ba ang dapat natin gawin? Kahit nga talaga sabi, kahit na anong panalangin natin, sabi nga, hindi mangyayari kung hindi tayo kikilos. Glory to God. Hallelujah. Kaya sabi, ask, seek, and knock. So mag-a-ask tayo para kumilos ang Panginoon. Kasi kung hindi rin naman tayo kikilos, puro tayo usapan, puro tayo panalangin. Tandaan natin, gusto ng Panginoon, kumikilos din tayo. At yung nga tatalakayin natin, kanya nga kanina, tinignan ko yung outline ko, tinatalakay ni Sister Ellen. Sabi ko, hindi nga kami nagkausap, pero iisa ang mensahe ng Panginoon sa atin. Amen. At ito ay dapat maunawaan natin, maintindihan natin. Kung gusto natin ang katotoo, yung nararamdaman, alam ko hindi lang ako nakakaramdam. Yes. Hallelujah. Na ang chance na ito, tinayo ng Panginoon, ay palalaguin niya. Amen. Hallelujah. At tayo, it is not by accident that we are here. Tayo ay instrumentong gagamitin ng Panginoon sa paglago ng iglesia nito. Hindi naman lalago ito kung hindi tayo kikilos. Kahit anong panalangin natin, kung walang kikilos, walang mangyayari. At ito po ang tatalakayin natin. Kanya ang titulo natin ay Our Responsibility Towards the Gospel. Nakuha natin. Responsibilidad natin yan, tungkulin natin yan na ibahagi ang magandang balita, ang gospel. Amen. Lahat tayo. Kaya nga hindi aksidente na natin dito tayo. Pati mga bago, may gagawin ng Diyos sa buhay niyo. Amen. Lahat tayo narito, gagamitin tayo ng Panginoon. Ako nga, ang talagang nararamdaman ko, sabi ko, Panginoon, sa oras na talagang totally makarecover ako, nananabik na ako dun sa dating linya ko. Ano ba yung dating mission and church planting? Yun talaga ang puso kong church planting sa mission. At gusto kong pasilan yung mga dating napuntahan kong church. Lalo na yung sa Hollywood Church sa Iloilo. Yung kaibigan ko nagpapastor ngayon doon. Nagsimula yun sa isang Bible study lang.
Wala na kaming contact, hindi ko siya makontak. Amen. Kasi siya na kayo, medyo hirap ako magsalita. Amen? So ito tatangayin natin our responsibility towards the gospel. Meron tayong tungkulon, meron tayong pananagutan. Responsible tayo, meron tayong responsibility na dapat nating sundin. Lahat tayo. Kaya nga hindi aksidente na narito tayo. At saan ba nag-umpisa? Yung unang churches, saan ba nag-umpisa? Tingnan po natin. Doon sa Matthew chapter 4 verse 18 to 22 at sabi, minsan naglalakad si Jesus tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ni Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sinabi na Jesus sa kanila, tanda natin, sinabi na Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita na rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Diyan po nagsimula ang ministry. Tumawag ang Panginoon para maging alagad niya. At sila ang ginamit. At ganyan nga sa panahon din natin. Tatalakayan natin ngayon mga kapatid. Sabi ko nga, sandali ko. Hindi aksidente na naririto tayo. Katulad ng katulad ng unang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon ay patuloy na tumatawag para kanyang maging alagad. At talakayin natin dito po yung naging buhay ni Pablo. Kung ano ba ang ginawa niya at ano ba ang aral niya. Talakayin po natin yan sa Roma chapter 1. Dito tayo magsisimula. 1:1 ang sabi, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral na magandang balita ng Diyos. Ganyan lang. So si Pablo, dito nga sinisiyan niya, siya tinawag ng Panginoon, hinirang nung panahon na yun. At ang Panginoon ay walang tigil lang paghirang, pagtawag. At sa panahon natin ngayon, yun din ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nga yung patuloy ang pagtawag ng Panginoon. Dahil lang, nakikita natin, lalo na sa panahon natin ngayon, pasensya na po, medyo na ano ko eh. Kasi wala sa muda katawa ko talaga eh. Sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang mga palatandaan na malapit ng bumalik ang Panginoon. Sa araw-araw, yung mga nangyayari, yung mga dumadating na mga sakuna, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo. At yung mga bansang wala talaga sa Panginoon, iba ang kinikilala, mas matindi ang dumarating sa kanila. Napapanood niyo yan. Katulad sa China, ano nangyari sa kanila? Buddhism, di ba? Hindi naman sila kumikilala sa tunay ng Diyos. At sa ibang bansa pa, yung mga hindi binabaha, ultimong disyerto na mataas, binabaha na sa kanila. Yan ay palatandaan, lahat yan ay nakasulat sa Bible. May mga mangyayari, nakakaibang mga bagay na kung tutuusin, mahirap paniwalaan. At narito na sa kapaligiran natin, mismo dito sa ating bansa, nakikita natin sa araw-araw, mga tao hindi magkasundo. Kaya nga tayo naman mga pinili, tinawag ng Diyos, na tulad ni Pablo, mga kapatid, meron tayong responsibilidad na dapat natin gawin. Hindi basta tayo, dasal hindi, meron tayong dapat gawin. Amen? Amen ba kayo? Tingnan natin yung Ecclesiastes 12.
12:13 ng Ecclesiastes. Meron tungkulin ng bawat isa sa ating kanya tayo tinawag. Ang sabi rito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Matakot tayo sa Diyos. Amen. Ayan. Hindi lang matakot. Ano sabi? Pag may takot ka sa Diyos, sabi, fear God and keep His commandments. Sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, hindi ka susunod eh. Ang sabi, lahat. Hindi ka mamimili. Kaya ang sabi niya, keep His commandments, for this is the whole duty of a man. Yes. Hallelujah. Ito ang buong tungkulin natin. Sumunod tayo, matakot tayo sa Diyos. Ano ba ang takot sa Diyos? Para nakakita ka ng multo? No. Ang takot sa Diyos ay takot kang gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Yes. Hallelujah. Yun ang kinatatakutan natin. Pero makikita natin, ang mga tao ba ay takot na gumawa ng masama? Hindi. Harap-harapan. Gumagawa ng kasama ng tao. Katulad ko rin nung araw nung wala pa sa Panginoon. Mga bagay na nakakahiya. Ginagawa. Kaya dapat malaman natin ito mga kapatid. Kaya nga tayo ay tinawag, katulad ni Pablo, tinawag bilang maging apostol. Ano ba ang ibig sabihin ng apostol? Apostol po ay tinawag, hindi lang basta tinawag, pinagkalooban ng banal na espiritu upang humayo at ilaganap ang magandang balita. Amen. Yun. Ibig sabihin, pinagkalooban ka ng banal na espiritu. At yun ang mag-uudyok sa iyo para tayo ay lumakad, ikalat natin ang magandang balita ng Panginoon. Kaya nga tayo, mula doon sa ating dating buhay, binago tayo para tayo maging patotoo, buhay na patotoo. Kaya nga sinasabi tayo mga tinawag ay maging ilaw at maging asin. Alam natin lahat yan, na kinakailan nagliliwanag ang buhay natin at pagka tinignan ka ng tao, ay may nalalasahan sa iyo. Oh, Lord. Hallelujah. Amen. Nasasarapan na parang tinitikpan ang buo mong pagkatao. Spiritually speaking. Amen. Hallelujah. So yung po mga kapatid, katulad ni Pablo, sinasabi sa atin, tayo pinili at hinirang. Hindi ka lang tinawag, hinirang ka pa. Ibig sabihin, in-appoint ka. At pinagkarooban ka ng banal na espiritu upang i-share mo ang gospel. Kaya wala tayong maikakatuwiran mga kapatid. Tungkulin natin ang responsibilidad natin to bilang Kristiyano. Kaya nga tayo Kristiyano, dala natin ang pangalan ni Christ. Amen. Ako mo ba natin? Amen. Kung wala si Christ, ano tayo? Alisin mo yung Christ. Tiyan, I am nothing. Wala tayo kung wala si Kristo sa buhay natin. Kanya nga Kristo, dala natin at ang pangalan ni Kristo. Amen. At doon sa tapos na tayo 1-1, ano? Lipat mo sa 14. Verse 14. Romans 1:14. Medyo nagkabalik-balik dito nung nire-write ng aking mahal na asawa. 1:14 sabi. 1:14. Ayan, ano sabi rito ni Pablo? At hindi lang si Pablo, sa atin dito, bilang mga Kristiyano, tinawag, pinili ng Diyos. Anong sabi? May pananagutan ako. Amen. Yes. Hallelujah. Anong pananagutan? Ako sa lahat ng mga tao. Sa lahat, wala kang pipiliin. Yes.
Hindi tayo namimili. Kahit sa sino, pwede natin siyaran. Amen. As led by the Spirit. Amen. Hallelujah. Amen? Sa mga sibilisado, man o hindi. Sa marunong at mga mangmang. Yan. Ang sabi nito, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay tungkulin natin ibahagi sa lahat ng tao. Yes. Wala tayong pinipili kahit na sino siya. Hallelujah. At huwag tayong matakot. Dahil sa atin ang banal na Espiritu. Amen. 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 Ibig sabihin, pagka natatakot ka, ay wala sa iyo banal na Espiritu. Hallelujah. Amen. Yan lang. Okay. At doon sa susunod, sa Roma 1:16 to 17. Ang sabi ko, hindi ko ikinahihiya. Hello? Ibig sabihin, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Amen? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalatayang buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. So may tungkulin tayo, kaya huwag tayong mahihiya. Kaya nga, sa buhay natin mga kapatid, patuloy tayong mag-meditate ng salita ng Panginoon para masunod natin ang sinasabing tungkulin natin, yung pagkatapos sa Diyos at pagbabahagi ng kanyang salita. Amen. Tungkulin natin ang bawat isa sa atin. There is no exemption to this matter. Lahat tayo. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon para magamit niya. Para magamit niya sa kanyang kubasan. Para magamit niya sa kanyang earthly ministry. Kaya nga dapat yan ang mindset natin tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagpapalawig ng kaharian ng Diyos dito sa lupa dahil malapit na siyang dumating. So yan mga kapatid, puntahan nga natin doon sa, balikan natin Roma 15:16. Yan yun. Ang sabi nito, upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari. Ano ba yung tungkulin ng isang pari? Sa Old Testament. Tagapag-alay. Yes. Tagapag-alay. Kaya nga inalis na yung wala na tayo ron. Dahil si Kristo na ating high priest. Yes, amen. At tayong lahat, we are a royal priesthood. Pinili tayo, hinirap tayo, para tayo ay mag-alay. Kanya-kanyang alay tayo. Ano ang sabi ng Romans 12? Offer your bodies a living sacrifice, holy and acceptable. Kaya nga sabi nito, upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap tungkol gaya ng isang pari sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil siya ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kaya hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos Pinagkaloob nga ang banal na Espiritu para maihandog natin sa Diyos ang ating sarili bilang buhay na handog at kalugod-lugod, katanggap-tanggap. Ito yung servisyo natin sa Kanya. Kaya paano natin masasabing nagkaroon tayo ng takot at nasusunod natin ang lahat ng kautusan ng Diyos? Ano ang paraan? Joshua 1:8. Ang sabi dito, this book of the law shall not depart out of your mouth,
But those shall meditate, magbulay-bulay. Ang sabi ko, meditate therein, day and night, sa araw at gabi, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So, importante yung meditation, hindi lang magbasa. Hindi sinabi basahin mo. Sabi, meditate mo yung bulay-bulayin mo. Kasi kung babasahin mo, madaling basahin yan eh. Pero naintindihan mo ba? Hindi. Kasi hindi mo binulay-bulay. Kung bagay sa pagkain, literally speaking, subo ka ng subo, lunok ka ng lunok, tinanong pa ano lasa, hindi mo alam. Dahil hindi mo nilasahan. Ganon ang salitang pagbulay-bulay. Iunawain natin, andyan ang banal na Espiritu, the Holy Spirit is our teacher. Yes. Hallelujah. Kaya nga pinagkalop siya ang guru natin, siya ang magpapaliwanag sa atin. Kaya importante araw-araw, gabi na araw, nagbubulay-bulay tayo dahil kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Amen? Kaya nga ang sabi, observe to do according to all that's written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. At dito yung pagtatagumpay, magiging successful tayo. Amen. So yun yung mga kapatid, kaya mahalaga yung ating pagulay-bulay, kaya nais na pang maunawaan na maintindihan natin, tayo sinusugo ng Diyos para ibahagi. Paano mo ibabahagi, hindi mo naintindihan. Nabasa mo, pero hindi mo naintindihan. Naintindihan ba natin? Pero, kaya kahit sa ganito, medyo masakit man, tanggapin natin. Kasi maraming mga ngaral na yun, na pinapangaral, yun lang gustong madidig nung nakikinig. At kumikilos na ang banal ng Espiritu. Ewan ko kung napanood niyo yun. Napanood ko na isang araw. Yung pinakamalaking church sa Houston, Texas. 10 million ang member. Pinamumunuan ng mag-asawa. Lumaki yun dahil sa tatay niya. Pero nung namatay yung tatay niya, siya yung nagpatuloy. Ayoko magpanggit ng pangalan. Pakaano niyo ito. Yung mag-asawa. Maraming natisod sa kanila at isang-isa. Konti na lang ang member na umaalis na bakit? Pagsakay nila ng aeroplano, minantrato nila yung stewardess. Napuna sila daw. Kami. At ilang halayan. Tampukan sila ngayon. Tampulan sila usapan ngayon. Sa Houston, Texas. Nasira ang iglesia ng Panginoon. Bakit kaya? Dahil kakulangan. Hindi naintindihan ng pastor yung tungkulin niya. Amen? At kaya nga si Pablo, inahayag niya ito. Kaya nga tinawag niya si Timothy. Yung po ang nakakalungkot sa mga panahon ito. Meron na nakarating sa akin yung isang church na sa Bulacan, na-share ko kay Brother Roger. Nung may sakyan pa siya, gusto nga namin puntahan yun eh. Sumabog yung church, nawala. Bakit? Namatay yung pastor. Ang pagkakaalam ko, walang successor yung pastor at walang ibig tumayo. Yun ang isang tungkulin ng pastor. Kailangan may successor ka kung ano man ang mangyari sa iyo. Katulad ni Pablo, nung iba na nararamdaman ni Pablo, kanya nga in-ordain niya si Timothy. Para kung ano man mangyari sa kanya, automatic may papalit sa kanila. At yun ang ginawa ng inyong pastor dito. Yes. Hallelujah. Dahil iba na nararamdaman ko, kailangan may successor ako. Kung ano man mangyari, may papalit. Hindi pwede dahil mamamatay ang gawain ng Panginoon. Nakuha natin. Amen. Hindi pwede. Katulad nung nangyari sa Bulacan, nalulungkot ako. Ang member nila is 450. Yung church na yun, kompleto silang instrumento. Yun ang, kaya isip niya sa akin, tinitingnan kung gusto ko, kung available ako. Na-share ko yan kay Brother Roger. Gusto nga ni Brother Roger, puntahan namin.
Pero hindi na, matagal na yun eh. Pero nangihinaya ako sa pagiging charges. Kasi ang charge hindi basta-basta yan mga kapatid. Kaya nga, inumpisahan yan sa pamamagitan ng pagtawag ng Panginoon, pagsishare. Kaya nga tayo, ano po to, pinamahagi ko sa atin to, kailangan talaga maunawaan at maintindihan. Not necessary na umaattend ka ng mga kung ano-anong seminar. Kaya nga, pag nasa yung banal na Espiritu, maintindihan mo, maunawaan mo pag nagbabasa ka dahil sa banal na Espiritu. Pag hindi mo maintindihan, magtanong ka sa Holy Spirit Amen. at sasagutin ka. Amen. Pati yung papanalangin natin, Lord, ano ba papanalangin mo ngayong araw? Sasabihin sa iyo ng banal na Espiritu kung ano ang dapat yung immediate na nangangailangan ng panalangin. Hindi ba nire-reveal ng Panginoon yun? Yes, amen. Hallelujah. Kung pagka mulat mo pa o mananalangin ka sa gabi, hindi ba dinidiktahan ka ba na Espiritu kung sino ano ang dapat mong panalangin? Yes. Amen. Kasi ayaw ng Panginoon niya, puro pahingi. Hallelujah. Kailangan kaya nga kahit tayo mga kapatid, kinagamit intercessor kahit na sino sa atin. Nararanasan niyo ba yan minsan, hindi kayo makatulog, tapos may papasok sa isip niyo, Yes. na si gano'n, panalangin mo. Yes. Hallelujah. Dapat tumayo ka, lumuhod ka, o kaya kahit napapo, panalangin mo yun. Amen. Hallelujah. Dahil ginagamit ka ng Panginoon, para intercede. Kung sino man yun. Nakukuha natin. Dahil marami tayong responsibilidad eh. Hindi basta tayo Kristiyano, okay na, ligtas na ako, hindi. Malinis na ako, pinatawad na ako. Sigurado ka na makakapasok ka sa kaharian namin. Tatandaan nyo? Yung parables of the 10 virgin, hindi ba lahat sila virgin, malinis? Sino nakapasok? Yung lang 5. Bakit yung 5? Hindi nakahanda. Bakit? Yung responsibilidad nila, hindi nila ginampanan. Yes. Hallelujah. Yun lang dapat malaman natin eh. Pagkailangan nyo lahat ng mga nasa Bible na parable, na ibig sabihin. Amen. Hallelujah. Ano ba ibig sabihin ng virgin? Malinis. Di ba? Pinatawad na. Pero nagkulang sa responsibilidad. Kaya dumating ang Panginoon, pinagsaran sila. Yun lang 5 nakapasok dahil laging handa yun. Amen. Amen. Hallelujah. Yung 5 hindi nakahanda. Sino nakahanda rito? Amen. Yun, amen. Kasi dapat lagi tayong handa. Amen. So, ibig sabihin, dito sa outline ko, we must minister the gospel. We are personally indebted to preach the gospel. Amen. Talagang tungkulin natin yan, hindi tayo maiwasan. Inasign tayo ng Panginoon. Tayo ang inasign sa mga huling araw na ito. Amen. Tingnan natin yung 1 Corinthians 9:16 to 18. Ang sabi ito, hindi kayo nakakaroon ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki. Hindi ko mo tinawag ka, ginagamit ka, ay magyayabang ka na. Magmamalaki ka na. Kaya sabi, hindi ngayon nangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ay tungkuling inihatang sa akin. Amen. Tungkuling inihatang sa atin. Yes. Hallelujah. Tungkulin natin yan, responsibilidad natin yan, na ibahagi. Sapagkat iyan ay tungkulin inatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Oh. Kung ginagawa ko ito, nagpusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit ginawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin ipinagtiwala sa akin ng Diyos. Sabi, ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad. Tanda natin, ang maipangaral ko ng walang bayad
ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Amen? So may tungkulin ang bawat isa sa atin na dapat natin tungkulin. At huwag tayong mahiya. Ibig sabihin, ba't ba tayo mahihiya? Alam niyo, iba kanya hindi makapag-share. Kasi natatakot, baka tanungin, hindi alam ang isasagot. Kaya kailangan well-versed tayo sa Bible. Alam natin. At huwag tayong magsishare na hindi natin naintindihan. Kasi pag nagtanong talaga, hindi mo masasagot. Diba, hindi mo alam, tinanong. Teka po, tatawagan ko si Pastor din. Hindi ganon. Kailangan right there and then. You have to give answer. Whatever the question regarding the gospel. Kung hindi mo masagot, ang kapalit, kaya nahihiya ka, natatakot ka. Baka hindi mo masagot. Amen. Okay. So, may mga katangian rin na sinasabi dito sa Bible. No? Kaya sabi dito sa aking outline na ginawa, our manner of life must be worthy of the gospel. Philippians 1:27. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa balita ni Kristo. Sa gayon, makakabalik man ako sa inyong piling o hindi, ito sinasabi, makabalik man ako dyan o hindi, dahil medyo na si Pablo noon, may nararamdaman. Alam natin na si Pablo nagkasakit. Diba? 3 beses siya nanalangin. Ano sagot ng Panginoon? My grace is sufficient. Amen. Kaya mo, panalangin ko, Panginoon, ayos mo na itong mga arthritis sa katawan ko para makabalik ako sa mission, sa church planting. Parang yun din ang sagot may grace is sufficient. Yes. Hallelujah. Kaya masaya ako kahit na ganito, masaya ako. Amen? Kaya sabi ko ng balita ni Kristo, sa gayon, makabalik man ako sa iyong piling o hindi, baka katiyak pa rin akong tayo naninindigan sa isang diwa at sa mga pinaglalaban ng pananampalataya sa magandang balita. Okay. So, ibig sabihin, ano man ang sabihin natin, mga kapatid? Kaya nga dito sa outline, ang sabi dito, we must live the worthy of the gospel. At ang sabi pa, doon sa Galatia 2:14, ano ba yan? Ayan. Ang sabi dito, nang makita kong akong kanilang ikinig, nang makita kong, eto, sino nagsasalita? Ang Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. At ito ang nakikita ni Pablo, naranasan niya, nakita niya. Kaya ang sabi niya, nang makita kong ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng mga ibang balita. Sinabi ko kay Pedro, sa harap ng lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Yes. Kung ikaw isang Kristiyano, born again Christian, namumuhay ka ng buhay sa libutan, paano mo ngayon mahihikayat ang mga tigas sa libutan na mamuhay ng mga Kristiyano? Hindi nakikita sa iyo. Kasi po, yun ang unang tinitingnan sa atin. Yung may pagbabago ba sa buhay natin. Amen. Kaya, mga kapatid, it's time, high time. Pagkakagawa para natin ang mga responsibilidad natin.
kung nais natin talagang palaguin ang Panginoon o lumago ang iglesia rito. Bawat isa sa atin, may tungkulin tayo. Kanya nga binigay ang banal na Espiritu. Tandaan natin, huwag natin kalimutan yan. Hindi basta pinagkaloob. Tiyakin lang natin na talagang nasa atin ang banal na Espiritu. Pagka kayo nahihiya, hindi ka makapansin. Isa ang palatandaan yun, nawala sa iyo ang banal na Espiritu. Yes, hallelujah. Pagka hindi ka nagme-meditate, hindi ka nagbabasa, araw-araw. Kanya sabi ng Panginoon, Matthew, hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kung hindi bawat sa salita rin naman, na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Yes. Meron tayong spiritual. At pagka ayaw natin, ibig sabihin, nahihiya tayo. Kaya sabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto mo ng espiritu, tinutulak ka, siyaran mo yun. Pero ang hina ng laman mo, bakit ka mahina? Kasi hindi ka nagme-meditate. Hindi ka lumalakas, hindi ka kumakain, malnourished ka sa espiritu. Pero willing ang espiritu, kanya nga the spirit is willing. Willing na willing, siyaran mo yun. Yes. Hindi mo siyaran. Nanghihina ka. Bakit? Malnourished ka. Hindi ka kumakain sa espiritu. Importante yung pagkain, mga kapatid. Para masunod natin kung ano ang panooban ng Panginoon. Kaya nga sabi yung we must walk uprightly about the truth of the gospel. Kung ano katotohanan, mamuhay tayo. Iwasan natin yung mga bagay, mga pinagdaanan natin. Amen? Ang sumunod, malapit na tayong matapos. Hindi din ako makakatagal. Sa Colossians 1:23, medyo nilaktawan ko na yung iba. Medyo na. Ang sabi doon, subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Yan. Ang sabi, kailangan tayong manatiling tapat. Saan? Sa pagkatawag sa atin. Kaya subalit kailangan kayong maging tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asa dulot na magandang balita sa inyong narinig. Huwag tayong mawala ng pag-asa, umasa tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong matinag. Yes. Kung ano man nangyayari sa atin, huwag tayong maapektuhan. Yung pananampalataya na panghawakan natin yan. Amen. Tinawag ako ng Panginoon, no matter what. Yes. Hallelujah. Tatayo ako, magsisira ako. Ano man ang mangyari, dahil responsibility ko, tungkulin ko itong inihatag sa akin. Oh Lord. Pag hindi ganyan ang katwiran natin, isang dahilan yun kung bakit wala sa iyo ang banal na Espiritu. Amen. Kaya sabi, niloob ng Diyos na akong si Pedro ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangangaral sa lahat na buong mundo. Sama ba yan? Tama ba yan? Okay. Kaya nga ito, sabi, niloob na Diyos ako si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipangaral. Ipangaral kanino? Sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, sa daigdig, hindi tayo namimili. Amen. Ako sa experience ko mga kapatid, na nagugulat nga ako eh. Katulad halimbawa doon sa mga katutubo, doon sa Isabela, nung nag-mission kami doon. Sabi ko doon sa pastor, hindi ako marunong mag-Ilocano para kung makakapag-check ka. Ang sabi sa pastor sila, Englishin mo. Yes. Nagulat ako, Englishin ko lang, mga katutubo. Yung pala, mas magaling pa sa akin sa English. Bakit? Tingnan ko bakit nangyari ito. Kasi may mga Amerikanong nag-mission doon.
Na almost 5 years, tinuruan sila. Kaya pala natuto ng English. Nagulat ka ako, mas magaling pa sa akin sa English. Taga-bundok yun, ha? Alam mo, masarap sa mission. Yes. Amen. Kaya gusto kong balikan. At alam nyo, yung balikan natin kanina, yung sa, balikan natin yung ating umpisa, yung sa Matthew 4. Matthew 4. Ang sabi nito, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa na nag-Galilea. Nakita niya, naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mga isda. Si Simon at tinawag din Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. So kaya tayo tinawag yan, din ang gagawin natin. Mangingisda ng tao. Ano yung ano yung lambat na tinatawag dyan? Ang lambat dyan ay yung ating mga Bible study. Magkakaroon tayo ng ihahagis natin yung lambat para makahuli. At pag nakahuli, dadali natin sa bangka. Ano yung bangka? Ito yung church. Kaya mahalaga yung share group natin eh. Yung mga Bible study. Saan ba nagsimula ito? Bible study doon sa aming terrace. Ilan lang umaten doon? 2 lang. Eh ba't ngayon nandito tayo? Bagamat wala na yung iba. Meron pa nga akong binabalak na kami mag-asawa na muling maghulog ng lambat doon. Kanya lang nag-pandemic at namatay yung plan namin. Okay na payag na eh. Kinuusap na yung pamilya eh. Sa may tapat namin, kaya ngayon yung mga naiwan doon, yung anak niya, yung mga tauhan niya, lumipat dyan. Dito sa may kila Vivas. Doon sa may Cantoron. Pang-anim na bahay yata. Dapat nakapagtayo kami ng panibagong lambat doon na makakahuli. So huwag natin kalimutan yun. Ang lambat dito ay tinatawag yung mga Bible study. Yun doon tayo mahuhuli. Kaya dapat nag-i-invite tayo. Nung kami nasa Las Piñas, ilang lambat ang hinulog ng Panginoon doon na salamat at tubig namin. 6 na lambat. Pero yung matindi ang huli ng mga lambat doon. Sa Puti Kabila, doon sa Looban, sa San Ligas, yun, may mga lambat. Sa Parañaque, sa Las Piñas, sa Las Piñas, ang dami namin huli doon. Sa tailoring, mag-asawa. Nag-uma kami ng lambat doon, ang dami naman hinuli doon. Amen? Kaya kami noon, lahat ng lambat, lahat ng Bible study, hindi kami nagpapamerienda. Sa totoo lang, walang merienda. Katulad nila, Sister Mila, hindi kami nagpapamerienda. Kung gutom sila, ang daming tela ron. Yes. Ang daming gritaso doon. Hindi, sa totoo lang. Dedicated po. Oo. Kahit nung nasa Makati kami, naka-assign din ako dyan, hanggang doon sa Bikutan. Lower Bikutan, Upper Bikutan. Sa Malibay. Amen. Meron pa akong Bible study sa Forbes Park. Ang layo, laka rin. Wala akong sasakyan. Yung ginagawa ng buwan, tinatawagan yung pupuntahan ko para sunduin ako doon sa God House para makapag-Bible study kami. So yung po kailangan, hindi tinataas ko yung sarili ko. Ang sarap po ng pakiramdam pagka yung gano'n. Yes. Hallelujah. Amen. Lalo sa church planting, ang sarap. Mag-umpisa yan. Lahat yan po, lahat ng churches. Nag-umpisa sa cell group, sa Bible study. Sa Alimod dyan, Iloilo. Saan nagsimula? Sa Bible study. Pinamumunuan ng isang kaibigan ko ngayon. Amen. Gusto kong pasyalan yun eh. Kaya pagka ako'y dumating, pupunta akong Iloilo. Oh, Amen.
Oo, yun. Yung sa Alimutan na yun, sa Iloilo, Bible study lang yun. Nag-umpisa sa isang pamilya, dalawang pamilya. Ano yun? Church na malaki na. Amen. Lahat po yan nagsimula dyan. JCCF. Ano ba yung JCCF? Jesus Cares Christian Fellowship. Saan yun? Diyan sa Camellia. O ilan na sila ngayon. Nagsimula yun sa Bible study. Tinulog namin to. Sa garahe nagsimula. Yung sa Queens Road, sa Molino, saan nagsimula? Bible study rin. Lambat din. Doon sa bahay ng kapatid ko. Eh ngayon, malaki na rin. At hindi na ina-expect ko dito sa lugar natin. Inumpisa nito sa Lambat na hinulog ko doon sa aming terrace. Hindi ba may mga nahuli doon? Amen? May nahuli nga kami noon nakawala eh. Pero meron siyang nadala. Kasi ayaw ng asawa. Kasi yung asawa espiritista. Pero yung asawa niyang babae, nagbunga. Sino yung bunga? Ayan, no? Kahit hindi siya nagtuloy dahil doon sa asawa, espiritista, ayaw maniwala. Amen? Bunga niya yan. Ang ating kapatid na yan. Hindi naman yung tinatanggi yun. Isipin nyo kahit na yun ang ginamit para sa kanya. Pero yun, talaga bukas ang puso nun sa gospel. Kanya lang yung asawa. Ayaw. Amen? Kaya mabait sa amin yun eh. Pati yung mga anak, mababait sa amin yun eh. Hanggang ngayon, lumipat na lang sila doon sa ano eh. Marikris eh. So yun mga kapatid, kaya nga huwag tayong namimili kahit na sino, basta inudyukan tayo ng banal na espiritu. Kaya kakilala at hindi. Ano ba bakit lumago yung Camellia? Every Saturday, umiikot kami sa buong Camellia, house to house. Kami lahat. Walang hindi pwede doon. Maliban lang kung talaga reasonable ang dahilan. Pero kung wala ka namang gagawin Sabado, sama sila lahat sa amin. Umiikot ka, buong pamilya, iniikot namin doon. Amen? At nawa, dito sa atin, marami pa rito tinawag ang Panginoon. Oh, yun na. At alam po gagamitin tayo. Yes. Amen. Okay. 2 Timothy 1:8. Mukhang nawala yung manhid ko. Glory to God. 2 Timothy 1:8, sabi dito, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo. Hello? Ipatotoo mo kung ano nangyari sa'yo. Dati kang ganito, huwag kang mahiya. Ako hindi nahihiya. Dati ko walang hiya nung araw. Buti mo mga kapatid ko, kinukupitan ko. Amen? Si Tess, inuwi ko sa probinsya. Kaya yung isang araw si Ate, doon pinanganak. Ano ginawa ko? Nanligaw ako dito. Ayan, hindi ko kinakaila sa asawa ko yan. Lahat ang kawalang yan. Kasi paano ako madideliver kung hindi ko amin eh. Yes. Amen. Hallelujah. Lahat ang kawalang yan. Na ginawa ko, sinabi ko sa kanya. Amen? Ultimong kaibigan niya, nakusunodaan ko nga eh. Amen. Kaya nga sabi, kaya huwag kang mahihiyang pa magpatotoo para sa ating Panginoon. Ang huwag mo rin ikahiya na isang bilanggo ako alang-alang sa Kanya. O, yan, si Pablo nagsasalita, huwag mo ikahiya. Amen. Dahil pagkabilanggo ni Pablo ay dahil sa pag-share niya. Amen. Kaya talagang maraming ganyan, pinipersecute. Si Stephen, anong ginawa kay Stephen? Pinagbabato hanggang mamatay dahil nag-share. Yes. Eh, iba kanya takot eh. Di ba? Ba't ka nga pahihiya? Ba't ka matatakot? Kaya nga sabi, huwag mo rin akong ikahiya sa isang bilanggo, alang-alang sa kanya. Sa halip, mahikayat kang sa pagtitiis para sa bagilang balita.
umasa ka sa kabanyayan ng Diyos. Kasi makihati ka sa pagtitiis. Yes. Hallelujah. Ang pagsishare, mga kapatid, may pagtitiis. Yes. Alam mo sa mission, may pagtitiis dyan. Katulad na isang kapatid natin, Brother Jonah. Matindi pagtitiis nun. Nagmi-mission yun sa bundok. Pagka inakot ng gabi, doon siya natutulog sa mga talahiban, pinagbubuhol-buhol yung talahiban, may bubong siya. Mahirap po. Walang sasakyan. Tatawid ka ng ilog. Kailangan nakasure ka. Buti kung may dadaan na may kariton. Kalabaw. Pwede ka makiangkas. Eh kung wala. Layo, lalakarin mo. At makasabay mo pa, katulad namin nun. Nag-service kami nun. Nag-service kami sa patay. Yung pala pinagtanong kami kung sino kami. Sino na ito? Mga NPA. Amen. Hindi maano. Kaya yung mission namin doon, alam niyo yung mga mission namin pinuntahan. Mga churches doon nagsimula sa Bible study. Sa Apari, ang church ngayon doon, pinakamalaking church, nagsimula sa bahay ni Ponce Enrile. Doon sa ancestral house nila, doon yung Bible study. Eh ngayon, hindi na Bible study, church na malaki, pinakamalaki sa lugar na yun. Kaya lahat yan nagsisimula eh. Kaya din ang panalangin ko, nagsimula itong church na ito dito na sa aming terrace. Amen. At alam ko palalagawin ng Panginoon to. Eh ngayon nga, may bago na tayo. Hello. Kaya manatili kayo, malalaman nyo, magbabago buhay nyo. Amen. Magkakaya pa ng Amen. pag-asa. Amen. Hallelujah. At yung mga nawala sa atin, alam ko babalik yun eh. Glory to God. Hallelujah. Kasi may tanim yun eh. Ang dinadalangin ko, lahat ng wala sa atin, yung naitanim na salita ng Diyos, talaga, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen? Buhay ang salita ng Diyos. Kaya yung pag nataniman sila, may buhay yun. At pagdating ng panahon, kaya magbabalik ka din eh. Pagka yung lumala yung mga sitwasyon sa paligid natin, doon sila magigising. Totoo nga pala. Yung mga nangyayari, hindi aksidente niyan. Talagang inalaw na para pang gising sa mga tao. Tingnan yung ultimo mga politika sa atin, di ba? Sila. Walang katahimikan, walang kapayapaan. Amen. So dito mga kapatid, pagsishare ng gospel ay may suffering. Ayan, no? Amen. Hindi pwedeng wala. May suffering yan. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, may pag-suffering na kasama. Amen. Pagka isang dalaga at binata nagkasundo, ano yung palatandaan ng pag-ibig nila? Ha? Wedding ring, ay engagement ring. Amen. At pagka sila yung kinasal na, anong palatandaan? Ito, wedding ring. At gayon din ang Panginoon. May palatandaan na mahal ka. Ano yun? Supper ring. Amen? So, ibig sabihin, may palatandaan ng Panginoon sa atin. Hindi tayo papabayaan yan. Amen. Basta't magtiyaga lahat tayo yung pinagagawa sa atin, maging meet sa buhay natin. Tanggap ba natin yun? Katulad nangyayari kay Stephen. At hindi lang kay Stephen, sa mga unang alagad ng Panginoon. Meron sa kanila, binigi ng patiwarik. Si Pablo nga, hindi ba? Kinulo. Noong panahon nila, mahigpit nun. Pero ngayon, hindi na. Ultimo mga Muslim ngayon, tinatawag ng Panginoon. Di ba ultimo mga Muslim? Nababorn na gina ngayon, nakakakilala na sa Panginoon. Dahil yan nga, sa huling panahon, kikilos talaga mightily ang Panginoon.
sa pamamagitan ng kanyang mga anak, mga pinili, mga tinawag, mga binigyan ng banal na Espiritu. Hallelujah. At isa nga doon, tayo. Amen. Hallelujah. Gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya maging available tayo mga kapatid. Pagka alam natin, tinatawag tayo, sumunod tayo pagka may pinakita sa atin, binigyan tayo ng burden, pinakikita sa atin lalo ang isang tao, problemado. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Amen. At dito sa huli natin, tingnan nga natin yung sa Mark 8:35. 8:35 ng Mark, ang sabi. Ang sino mang nagnanais na maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Kaya huwag tayong maging mitsa ang buhay natin. Huwag tayong mahiya. Gagamitin tayo ng Panginoon at merong blessing yan mga kapatid para na gamit ka ng Panginoon. Amen. At saan ba nagsimula ang early church? Tingnan natin yun. Ito ay magawas. Acts 2, beginning 36. Sabi, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sino nangangaral ito? Sino nagsasalita nito? Si Peter. Nagano siya. Kaya, sabi, sumunod natin siya. Nabagabag ang kanilang kalooban. Tingnan sa pamamagitan ng pangangaral ay nababagabag ang damdamin. Ibig sabihin, kinukonvict sila ng banal na Espiritu. Kaya kailangan may maninig eh. Amen? Hindi ba tayo narito? Hindi ba nakarinig tayo? Nung narinig natin, ano nangyari sa napagabag yung ating damdamin? Amen? Napagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Pagka napagabag yan, ano dapat namin gawin? Tandaan nyo, ang kausap dito, yung mga nagpako kay Kristo. Amen? Kaya sabi, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Kaya tayo narito, bagamat wala tayong mga pamilya, mga anak natin dito, tandaan nyo, kasama natin yan. Parang araw, andito na sila lahat. Kasi yung pangako hindi lang sa atin eh. Para sa sambahayan natin yan. Amen. Sa karanasan po, naranasan ko yan mga kapatid. Huwag tayong matakot. Maging mitsa mo na pamatayan. Noong araw may pumupunta sa akin dyan si Brother Nestor. Na-born again yun, nung nagkaroon kami ng crusade. So doon sa Tumawini, Isabela. Na-born again yun. Ano siya, officer siya, may tungkulin siya sa NPA. Ano nangyari doon? Nung nalaman ng mga kasamahan niya, pinatay siya sa harapan ng kanyang pamilya. Madalas pumunta sa akin dyan noon pa. Kasama ni Pastor Sel, pumunta sa akin sa bahay. Na-born again siya. Pero nung nalaman ng kanilang mga kasama, pinatay siya. Kasi napagkamalan siya naging informer ng gobyerno. Pinatay siya. Doon lang yun, nakarinig yun. Si Brother Nestor, si Ka Nestor kung tawagin nila. Opisyalis din siya ng NPA. Kanya nung nagkrusada doon, nakarinig siya. Napag-abag yung kanyang damdamin at tumanggap siya. Buong pamilya niya, nadala na niya. Nagbabible study na nga sa bahay nila eh. Napagkamalang informer na, pinatay. Pero hindi siya natakot. Pinanindigan niya. Amen? Kaya kahit na ano mangyari sa huwag tayong mahiya, huwag tayong maging
mitsa ng buhay natin. Kaya ang sabi, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Kaya sa atin, ang tingnan natin, katulad ko, ang tingnan ko, yung sambahayan ko, mawala man ako, sigurado na ako. Ang gusto ko lang masiguro, yung sambahayan ko. Yung mga anak ko, yung mga manuwa ko, yung mga apo ko. Yun ang binubuno ko talaga. Eh ako, okay na. Sigurado na ako. Amen? Kahit ano mangyari, huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Dahil pagsubok yan, hindi mawawala yung suffering. May pagsubok yan. Kaya sa lahat ng nasa malayo at sa taong tawagin ng ating Panginoon. Kaya nga ito ang sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Marami pang inilahat si Pedro upang patunayan ang kanilang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa pinag-aaral niya ay nagpabautismo at nadagdag ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Paano lumago ang iglesia? Sa pamamagitan ng pangaral ni Pedro. Tandaan natin kung hindi nakarinig yun. Dahil sa pangaral niya, ilang tao ang nabagabang? Born again? 3,000. Naging church na. Amen. At doon nagsisimula lahat ng churches, mga kapatid. Walang nagsimulang church agad dyan. Sa Bible study yan. Kahit na yung pinakamalalaking church. Ako galing sa mega church, sa Whole for the World. Amen. Doon ako galing. At ang nagdala sa akin dito, yung APP ng Fortune Life Insurance. Hindi ko malilimot yun. Hanggang ngayon, wala lang kami contact, hindi ko alam. Amen? Araw-araw pinupuntahan ako doon sa cubicle, sinisiyaran ako. At itong niyaya niya akong umatid. Umatid kami. Kasi midweek service, Miyerkules, doon sa Research Center. At nung nandun na nga kami, napasama na ako doon sa grupo. At doon ako natuto. Mga kapatid, tandaan po natin, lahat ay nagsimula lang sa Bible study. Walang just na bigla. Nangyayari lang sa mga kulto. Di ba mga kulto, magtatayo ng simbahan? Agad ang dami ng member Wala, hindi naman nagsishare. Sa atin, pahirapan mga kapatid, katulad ng ginawa ng Panginoon. So yan ang halimbawa ng ginawa noon yung early church ang pinakahalimbawa natin. Nag-share si Pedro. Kung hindi nag-share si Pedro, hindi ba umpisa yung unang iglesia. Amen? Kaya nga tayo bilang mga apostol, bilang mga pinili ng Diyos, tanda po natin, angkinin natin, nasa sa atin ang banal na Espiritu. At kung gusto natin talaga manatili sa atin ang banal na Espiritu, sumunod na lang tayo ito sa mga tinatawag natin, dapat natin gawin. Amen. So, dito na ako tinatapos at medyo kinakapos na po ako. At by the grace of God, na makatayo muli ako sa iyong harapan. Amen. So, tumayo tayo at umawit muna tayo ng isang awit.